Kabanata 876. Masyado kang mayabang. Sa tingin mo ba talaga walang kahit sino mula sa three major sects ang kayang tumalo sa'yo? Isang matalim na boses ang pumutol sa hangin nang humakbang si Freya. Siya ang senior disciple ng Lacuna sect. Sa maraming sekta, ang mga disipulong lalaki at babae ay hiwalay na nirerango, hindi ayon sa seniority o edad, ngunit puro sa pamamagitan ng lakas. Karaniwan, ang mga pangunahing disipulo lamang ang may opisyal na ranggo, habang ang iba ay tatawagan lamang ang sinumang mas malakas bilang Miss o Mister. Si Freya ang pinakamalakas sa mga babaeng disipulo ng Lacuna sect at pangalawa lamang kay Theodore sa pangkalahatan. Nang matalo ni Sebastian si Jerome, naisipan na niyang pumasok. Pero, 30 taong gulang na siya, natatakot si Zeke na baka sabihin ng mga tao na binubuli niya ang nakababatang henerasyon. Ngayon, sa abot ng sukdulan ng kay-abangan ni Sebastian, kung walang makakapidyo sa kanya, mapapahiya ang tatlong malalaking sekta. Sa wakas, pumapasok na si MS Lay. Naranggo siya sa nangungunang 10 eksperto sa tatlong malalaking sekta. Pastahan ako na hindi makakatagal si Sebastian ng 10 galaw laban sa kanya. 10 atake. Masyadong mataas ang tingin mo sa kanya. Kapag nakaligtas siya sa 3, magugulat ako. Ang karamihan ng tao mula sa tatlong pangunahing sekta ay naglabas ng mga insulto, na winasak ang mga kakayahan ni Sebastian na parang wala lang. Nakatayo si Sebastian habang nakapulupot ang kanyang mga kamay sa likuran niya, hindi nababahala. Pilyong ngiti ang isinuot ni Sebastian habang nagtatanong, sa tingin mo talaga matatalo mo ako? Humalaklak si Freya habang malamig na sinabi, sa tingin mo, ang pagkapanalo ng ilang laban ay magiging isang swerte lang. So, naniniwala ka bang puro swerte ang mga panalo ko kina Jerome at Landon? Tanong ni Sebastian. Oo naman. Si Jerome napagod lang sa mga nauna niyang laban, at sinamantala mo ang pagkakataong manalo. Si Landon naman, hindi lang siya sanay sa mga kilos mo. Nilabanan mo ako ng harapan, hindi ka tatagal, malamig na sagot ni Freya. Patuloy sa pagngisi si Sebastian. Kung gayon, ano ang iyong mga kahinaan? Masungit na sagot ni Freya, walang kwenta ang tanong na yan. Sa tingin mo sasabihin ko sa'yo. Oo, sinong tanga para ipakita ang kahinaan nila sa isang kalaban? Tanga. Ang mga tao ay sumabog sa mapanoksong tawa. Maging ang mga estudyante mula sa Skyla Academy ay napaisip na walang katotohanan ang tanong ni Sebastian. Gayunpaman, hindi nawalan ng gana si Sebastian. Sa halip, tumawa siya ng mahina. Nagtanong ako dahil gusto kong iwasan ang kahinaan mo. Sa ganoong paraan, kapag natalo kita, wala ka ng madadahilan. Hindi ka panipaniwala ang lalaking ito. Hindi man lang niya sineseryoso si Freya. 11. MS Lay, manahimik ka na sa kanya. Masyado siyang mayabang. Ang mga tao mula sa tatlong malalaking sekta ay lalong nagalit, ang kanilang mga sigaw ay lalong uminit. Namumula sa galit ang mukha ni Freya. Hinubad niya ang kanyang mahabang espada at direktang itinutok kay Sebastian, ang kanyang presensya ay naglalabas ng malamig at nakamamatay na layunin. Wala akong kahinaan. Iguhit mo ang iyong sandata, at titingnan ko kung ang iyong kakayahan ay tumutugma sa iyong kay-abangan. Hindi matanggal ang ngisi ni Sebastian. Hindi ko kailangan ng sandata para labanan ka. Sige na at umatake ka na. Ano ka mo? Nababaliw na ang lalaking, Si MS Lay ay isang 2-star demigod, malapit na siyang maging 3 stars, tapos sinabi niya na hindi niya kailangan ng sandata. Kalokohan. Nababaliw na talaga siya. MS Lay, siguraduhin mo na pagsisisihan niya ang mga sinabi niya. Paano mo nagawang maliitin ang sect namin? Sebastian, hindi ka aalis dito nang hindi nasaktan. Ang mga tao mula sa tatlong pangunahing sekta ay sumigaw sa galit habang ang kanilang mga mukha ay walang ibang ipinakita kundi ang paghamak sa kanya. Nagdilim ang mukha ni Freya, at nagliliyab sa galit ang mga mata. Mapanganib na kumikinang ang talam ng kanyang espada habang ang kanyang galit ay parang apoy na maaaring tumupok sa buong bulwagan. Hindi may kakaila ang intensity ng dalawa. Sa pag-aalala na maaaring sirain ng kanilang labanan ang bulwagan, iminungkahi ni Enkiro na lumipat sila sa lugar ng pagsasanay.
hindi tumutol sina Sebastian o Freya. Sa sandaling nasa training grounds, mayroon na silang lahat ng puwang na kailangan nila upang ilabas ang kanilang buong lakas. Pareho silang malaya mula sa mga hadlang ng nakapaloob na bulwagan. Kabanata 877. Damang-dama ang tensyon nang magsisimula na ang laban. Gumalaw si Freya na parang kidlat, at ang kanyang espada ay kumikislap ng nakakasilaw na kinang. Bawat hampas niya ay nagpapadala ng malamig na bugzo ng hangin, napakalamig na tila nagyayelo sa mismong kapaligiran sa paligid niya. Ang talas ng kanyang talam ay lumikha ng mga arko ng enerhiya ng espada, na umaabot ng mahigit 20 talampakan. Habang marahas niyang pinutol si Sebastian, napanganga ang mga tao sa paghanga. Ang hindi kapani-paniwalang espada. Ang lakas talaga ni MS Lay ay hindi maarok. Sa isang strike na ganyan, walang paraan si Sebastian na makakatagal. Ang mga disipulo ng tatlong malalaking sekta ay nagsaya dahil malinaw na tiwala sila sa mga kakayahan ni Freya. Gayunpaman, habang dumarating ang mabangis na pagsalakay, nanatiling kalmado at relaxed si Sebastian. Ang kanyang mga kamao ay kumikinang sa asensya ng aktibo at passive na enerhiya, walang kahirap-hirap na winasak ang lakas ng espada ni Freya na parang wala lang. Pagkatapos nito, lumipat siya, gamit ang Phantom Stride technique. Iginalaw niya ang kanyang katawan sa nakakatakot na bilis habang nilalapit niya ang distansya sa pagitan nila. Nanlaki ang mata ni Freya sa pagkaalarma. Agad siyang tumalon sa hangin, sinusubukang gumawa ng espasyo sa pagitan nila. Walang humpay si Sebastian, sinusundan niya ang bawat galaw niya na parang mandaragit na sumusubaybay sa kanyang biktima. Sumayaw ang dalawa sa kalangitan sa isang makapigil hiningang paghabol habang ang mga kislap ng nagniningning na liwanag ay nagliliwanag sa larangan ng digmaan. Nang makita ang isang siwang, hinampes ni Sebastian. Ang kanyang kamao, tulad ng isang kidlat, ay bumagsak patungo kay Freya nang may nakakatakot na puwersa. Wala siyang oras para umiwas. Tamang-tama ang suntok sa kanya, na nagpalipad sa himpapawid na parang saranggola na may naputol na tali. MS Lay. How dare he hit her so hard? Ang mga alagad ng tatlong pangunahing sekta ay nag-init sa galit. Pinagalitan nila si Sebastian, pero wala siyang pakialam. Nakatayo siya, nakalutang sa himpapawid habang pinagmamasdan si Freya na bumagsak sa lupa na may mahina at nakakatuwang ngiti sa kanyang mukha. Napakalakas niya. Maging ang mga estudyante ng Skyla Academy ay namangha sa sobrang lakas ni Sebastian. Kabilang sa kanila ay si Ramiro, na namumula sa paninibugho. Ang pagkapanalo ni Sebastian sa mga nakatalo sa kanya ay parang personal na insulto, na para bang tinatapakan ni Sebastian ang kanyang pride. Ang lalong ikinagalit ni Ramiro ay ang pagtingin ni Damon kay Sebastian. Pakiramdam niya ay nakatingin si Damon kay Sebastian nang may paghanga na hindi pa niya nakikita. Hindi lang si Damon. Madiin ang tingin ni Stephanie habang pinagmamasdan si Sebastian. Ang realisasyon ay nagpakulo ng dugo ni Ramiro. Tahimik, nanumpa siya na gagawa ng paraan para maalis si Sebastian, anuman ang halaga. Gayunpaman, habang nagngangalit si Ramiro, tuwang-tuwa sina Enrique at Roman. 10 taon na ang nakalilipas, sa salusalo ng bagong punong guro ang Skyla Academy ay dumanas ng 10 magkakasunod na pagkatalo, na naging katatawanan ng Southmount. Sa pagkakataong ito, nangamba sila na maaaring maulit ang kasaysayan, at nagsimula na nga ang mga bagay-bagay sa katulad na paraan. Halos mawalan na sila ng pag-asa. Hanggang sa pumasok si Sebastian. Sa 3 sunod-sunod at napakalaking tagumpay, binigyan sila ni Sebastian ng hindi inaasahang pagkakataon para sa pagtubos. Matapos ang mga taon ng kahihiyan, sa wakas ay nagkaroon ng dahilan ang Skyla Academy para muling iangat ang kanilang mga ulo. Tumingin si Enrique kay Roman at sinabing, Mr. Santiago, you've really recruited a rare prodigy for our academy. Mr. Santiago, napakalaking merito na dinala mo sa aming paaralan. Ilang matatanda ang sumigaw habang ang kanilang mga boses ay puno ng paghanga. Nako, wala lang, wala talaga. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Mahinhin na sagot ni Roman. Gayunpaman, nabasag niya ang masaganang tawa dahil hindi niya napigilan ang kanyang pananabik. Samantala,
Karamihan sa mga estudyante ng akademya, bukod sa iilan na tulad ng maliit na si Ramiro, ay nakatingin kay Sebastian ng may paghanga. Lalo na ang mga nakababatang estudyanteng babae, na ang mga titig ay nananatili sa kanya na may isang uri ng pagkahumaling. Lumulutang sa himpapawid, walang balak bumaba si Sebastian. Ang kanyang matalas na mga mata ay dumaan sa mga disipulo ng tatlong pangunahing sekta habang siya ay nagtanong, sino ang susunod? Ang parehong mga salita tulad ng dati, ngunit ngayon ay binibigkas ng may mas kalmadong tono. Gayunpaman, ang bigat sa likod ng mga ito ay tumaas sa bagong taas. Ang paulit-ulit na panunuya ni Sebastian ay nagpagalit sa tatlong malalaking sekta na hindi nasusukat, ngunit wala sa kanila ang nang-ahas na gumawa ng walang ingat na hakbang. Kabanata 878. Buwisit. Masyadong buo si Sebastian sa sarili niya. Tuturuan ko siya ng leksyon. Isang lalaking disipulo ng Gaudium sect ang nagngangalit sa galit habang naghahanda siyang bumangon. Ngunit bago pa man siya makabangon, may kamay na dumampi sa kanyang balikat na may sapat na puwersa upang mapanatili siya sa kinatatayuan. Lumingon siya kay Juniper na may nagtatakang ekspresyon at nagtanong, Mr. Gaudium, bakit mo ako pinigilan? Gumanti si Juniper ng tanong, kumusta ka laban kay Freya? Nasira agad ang tiwala ng alagad. Bagamat hindi pa niya nakalaban si Freya, ang kanyang naunang hakbang ay naging malinaw na malamang na wala siya sa kanyang liga. Dagdag pa, ang paghamon kay Sebastian ay magreresulta lamang sa kahihiyan. Mr. Gaudium, bakit hindi mo turuan ng leksyon ang batang yon? Hindi natin siya pwedeng hayaan na magyabang ng ganon, mungkahi niya. Ako. Bakit ko naman sasayangin ang oras ko sa kanya? Masungit na sagot ni Juniper. Nagmamadaling tumugon ang disipulo, syempre hindi siya karapat-dapat sa iyong atensyon. Ikaw ang nangungunang talento ng Southmount at kaya mo siyang durugan sa isang daliri lamang. Ngunit ang brat na ito ay masyadong mayabang. Duda ako na may ibang makakaharap sa kanya ngunit ikaw. Isa lang siyang payaso. Puno ng paghamak ang ekspresyon ni Juniper. Pagkatapos, lumingon siya kay Isolde. Ms. Nebulosa, ang mga alagad mula sa aking sekta at ang Legiona sect ay gumawa na ng ating mga galaw. Kayo na po ang bahala sa inyong mga alagad na ipakita ang kanilang mga kakayahan. Tumanggo si Zeke bilang pagsang-ayon. Tama si Mr. Gaudium. Ms. Nebulosa, ang iyong mga disipulo ay dapat na lumaban sa susunod na round. Laura, harapin mo yang bata na yan. Hindi makatanggi si Isolde, kaya tinawag niya ang kanyang pinakamalakas na disipulo. Siyempre, sa pamamagitan ng pinakamalakas, ang ibig niyang sabihin ay ang pinakamalakas sa mga disipulong dinala niya. Kapansin-pansin na wala ang dalawang pinakamalakas na disipulo ng Nebulosa sect. Yes, Ms. Nebulosa. Humakbang si Laura Zimmer at saglit na sumulyap kay Sebastian. Sa isang mabilis na pagtulak sa lupa, tumalon siya sa hangin at sa isang iglap na abot niya ang taas nito. Halos 10 talampakan ang layo nila, nakatingin sa mata ng isa't isa. Nakasuot siya ng isang mapusyaw na asol na damit na mahinang umiihip sa hangin, na nagbigay sa kanya ng ethereal na anyo. Ang kanyang buhok ay umabot sa kanyang balikat at humaplo sa kanyang maputing balat. Nagpakita siya ng sariwa at magandang alindog. Nang tumingin si Sebastian kay Laura, nakaramdam siya ng kaba sa emosyon. Mabilis siyang humakbang at nagtanong, Ms. Zimmer, ako si Sebastian Wilder at may tanong ako sayo. Nagulat siya at tumingin sa kanya bago tumanggo. Mr. Wilder, sige magtanong ka. Nagsimula siya, mayroon akong kaibigan na nagngangalang Cassandra Lennon, na pumunta sa Nebulosa sect 3 taon na ang nakakaraan upang mag-cultivate. Kilala mo ba siya? Isang kisap-matang pagtataka ang bumungad sa mga mata ni Laura, ngunit ngumiti siya at sinabing, oh, kaibigan ka ni Cassandra. Oo, kilala ko siya. Natuwa si Sebastian, at dali-dali niyang sinabi, ang galing. Nag-alala ako sa kanya. Kumusta siya sa Nebulosa sect? Ngumiti siya at sumagot, napakagaling ni Cassandra. Pambihira ang talento niya, at mataas ang tingin sa kanya ni Ms. Nebulosa. Wala kang dapat ipag-alala, sir. Nang marinig iyon, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Masaya akong marinig yan. Salamat sa impormasyon, Ms. Zimmer.
Sa kabaligtaran, nagulat ang mga manunood nang makitang nag-uusap sina Sebastian at Laura. May kilala si Sebastian na disipulo ng Nebulosa sect. Mukhang malapit sila sa isa't isa. Oo, magiging masaya to. Hindi kaya siya pahihirapan ni Laura. Habang nagbubulungan ang lahat, sinimulan ni Laura ang kanyang pag-atake. Maraming makukulay na laso sa kanyang mga kamay ang sumayaw na parang mga ahas. Ito ay kumikinang sa isang asol na liwanag habang sila ay umiikot patungo kay Sebastian na may mabangis na momentum. Lumalabo ang kanyang figure habang ginagawa ang Phantom Stride at walang kahirap-hirap na dumaan sa mga ribbons. Masyadong mabilis ang mga galaw niya para masundan ng mata. Wow! Ang mga ito ay ilang slick moves. May humihingal. Bumilis ang mga galaw ni Laura, at ang kanyang mga laso ay naghahabi sa hangin upang bumuo ng isang malaking lambat upang bitag si Sebastian. Kumunat ang noo niya. Dahil wala siyang intensyon na saktan o ipahiya siya, gumamit siya ng malupit na puwersa para makawala sa mga laso. Sa sandaling iyon, may nangyaring hindi inaasahan. Siya ay nagtulak ng napakalakas at sumabog, ngunit ang kanyang katawan ay umusad ng hindi mapigilan. Hindi inaasahan ni Laura na lumapit si Sebastian sa kanya, at hindi siya nakaiwas sa oras. Kabanata 879. Noong sumunod na sandali, niyakap ng mahigpit ni Sebastian si Laura. Magkayakap sila sa ere, at naging nakakailang ang katahimikan sa paligid nila. Anong nangyayari? Bakit nagyayakapan sila? Nanlaki ang mga mata ng mga nasa baba at nagulat sila nang makita nila ang dalawa na lumulutang sa taas nila. Namula ang mukha ni Laura nang itinulak niya palayo si Sebastian. Sumigaw siya, "Anong?" Naiilang na nagkamot ng ulo si Sebastian at sumagot siya, "Faces niya na, hindi ko sinasadya." Huminga ng malalim si Laura upang pakalmayan ang kanyang sarili. "Kalimutan mo na. Ituloy na natin ang laban." Ipinagpatuloy nila ang kanilang laban, ngunit sa pagkakataong ito, naging mas maingat si Sebastian. Umiwas siya sa direktang komprontasyon at umasa siya sa kanyang Phantom Stride technique upang iwasan ang mga atake ni Laura. Tila nahalata ni Laura ang intensyon niya. Naging mapanlin lang ang mga pag-atake ni Laura habang sinusubukan niyang pilitin ang Sebastian na umatake. Umikot sa ere ang makukulay na mga ribbon habang nagsasalpukan ang mga espiritual na enerhiya nila. Kumurap at nagbanggaan ang mga anino nila, na nagpakita ng kahangahangang palabas. Pagkatapos nilang magpalitan ng atake, biglang umatras ng ilang hakbang si Sebastian. "MS Zimmer, pwede ba nating sabihin na tabla tayo sa laban?" Tumanggaw si Laura at lihim siyang nakahinga ng maluwag. Base sa naging laban nila kanina, napansin niya na mas malakas si Sebastian kaysa sa kanya. Kung hindi pinigilan ni Sebastian ang kanyang lakas, baka natalo na si Laura. "Laura, magaling ang ginawa mo," pinuri siya ni Isolde. "Salamat, MS Nebulosa. Mas magpupursigi ako." Medyo naiilang si Laura. Nagpatuloy si Sebastian sa paglutang sa ere, at dumaan sa mga manunood ang matalim niyang mga tingin. Next. Nagalit ang mga disipulo ng tatlong major sect dahil sa panghahamon niya, ngunit wala silang lakas upang sumagot. Maging si Laura, na pinakamalakas na disipulo ng Nebulosa sect, ay hindi nagawang talunin si Sebastian. Garantisadong matatalo lamang sila kapag nagpadala sila ng iba. Para naman sa Lacuna sect, ang kanilang top disciple, na si Freya, ay natalo na ni Sebastian. Ang sinumang haharap kay Sebastian ay naghahanap ng sakit ng katawan. Hindi nagtagal, nabaling ang lahat ng atensyon sa Gaudium sect, lalong-lalo na kay Juniper. Siya ang pinakamahusay na talento sa nakababatang henerasyon ng Southmount, na kilala sa kanyang mabilis at malalim na cultivation base. Kaya din niyang hamanin sa laban ang mga kalabab na mas kalakas kaysa sa kanya at nakuha niya ang titulo na walang kapantay na henyo. Bagaman naging kwalipikado siya upang magsanay sa sacred ground, nag-alinlangan siyang umalis dahil sa nararamdaman niya para kay Freya ng Swordati. Sa kabila ng problema sa pag-ibig, walang nagduda sa lakas niya. Naniniwala ang lahat na kaya niyang talunin ng walang kahirap-hirap si Sebastian gamit lang ang isang kamay kung gugustuhin niya. Ang pinakamalaking tanong ngayon ay kung kikilos ba si Juniper, dahil madalas siyang pinipigilan ng kanyang pride na makipagpaban sa mga kasamahan niya.
Pakiramdam niya na bababa ang kanyang status kapag ginawa niya iyon. Habang lumalaki ang pag-asa ng karamihan, sa wakas ay bumangon siya. Sa sandaling tumayo siya, ang buong arena ay sumabog sa pananabik. Ang galing! Lalaban si Mr. Gaudium. Siya ang numero 1 talento sa Southmount at ang pinakamahusay sa mga nakababatang henerasyon. Kung siya ay pumasok, ang brat na si Sebastian ay tatakbo para sa kanyang buhay. Hindi maitago ng mga disipulo ng tatlong pangunahing sekta ang kanilang pananabik. Tinitigan ng mga kabataang babae si Juniper ng may paghanga at pagnanais. Hindi na sila makapaghintay na yakapin siya at ialay ang kanilang mga sarili sa kanya. Sa kabaligtaran, ang mga mula sa Skyla Academy ay mukhang tense at nag-aalala. Lalo na't naramdaman ni Stephanie na nanginginig ang kanyang mga palad sa pagkabalisa. Kahit na ang lakas ni Sebastian ay humanga sa lahat, siya ay nag-alinlangan na siya ay nagkaroon ng anumang pagkakataon laban kay Juniper. Kabanata 880. Pagkatapos bumangon, lumundag si Juniper sa hangin hanggang sa maabot niya ang taas na parallel kay Sebastian, wala pang 6 na talampakan ang layo. Matalim ang kanyang tingin, parang kambal na talim na maaaring tumagos sa isipan ng iba. Wala akong planong pumasok, sabi ni Juniper. Pero masyado kang mayabang, bata. Wala akong pagpipilian kundi turuan ka ng leksyon. Kahit na nagpakita si Sebastian ng ilang kahanga-hangang kasanayan kanina, itinuring niya pa rin siya bilang isang maliit na alikabok. Napangiti si Sebastian nang marinig iyon. Masyado mataas ang tingin mo sa sarili mo. Walang hiya ka. Sumabog sa galit si Juniper. Isang nakakatakot na alon ng layuning pumatay ang lumabas mula sa kanya, at ang apoy ay kumikislap sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Ang mga nakababatang pulutong ay nakaramdam ng biglaang lamig ng takot habang ang kanilang mga puso ay tumibok sa takot. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Stephanie habang nakaukit sa kanyang mukha ang pag-aalala. Umupo ng tuwid sina Enrique at Roman at nakasimangot na may tame time na ekspresyon. Sa martial world, reputasyon ang lahat. Ang Juniper ay kilala at kinilala bilang numero 1 talento sa Southmount at ang pinakamahusay sa nakababatang henerasyon. Ang kanyang lakas ay nagtanim ng takot sa karamihan ng matatandang magsasaka. Nag-aalala sina Enrique at Roman na baka may sinabi si Sebastian para magalit si Juniper. Kung nangyari iyon, hindi lang ito isang simpleng aral, at maaaring malubha ang kahihinatnan. Mabilis na tinuya ng mga alagad ng tatlong malalaking sekta si Sebastian. Gusto na talagang mamatay ng Sebastian na to. Paano niya nagawang sagutin si Mr. Gaudium ng ganon? Siguro wala siyang ideya kung gaano kalakas si Mr. Gaudium. Kung magseryoso siya, sapat na ang isang atake para pabagsakin siya. Mismo, sa tingin ni Sebastian malakas siya pagkatapos niyang manalo ng ilang beses. Pero sa harap ni Mr. Gaudium, walang kwenta ang lakas na tinatawag niya. Tama ka. Hindi siya kasing galing ni Mr. Gaudium. Kung galitin siya ni Sebastian, parang nagpapakamatay na siya. Ngumiti ng mahina si Sebastian. Hindi siya makapaniwalang may isang 4-star demigod na nang-ahas na magyabang sa harap niya. Kung hindi lang siya magtangkang magpakababa, napatumba na niya si Juniper sa isang sampal lang. Tinitigan siya ni Juniper at malamig na sinabi, "Bata, bibigyan kita ng pagkakataon na aminin ang iyong pagkakamali. Lumuhad ka sa harap ko, baliin mo ang braso mo, at hindi kita papatayin." Hindi ka karapat-dapat, mapang-asar na sagot ni Sebastian. Nagpapakamatay ka. Dumagundong ang kulog sa kalangitan habang nagkukumpulan ang maitim na ulap. Bumuhos ang malakas na ulan, at sa gitna ng bagyo, umabot sa matinding lagnat ang labanan sa pagitan nina Juniper at Sebastian. Ang sibat ni Juniper ay kumikinang sa ulan. Umabot ng halos 30 talampakan ang kanyang sandata habang hinahampas nito ang buhos ng ulan at sinabunutan si Sebastian na may nakamamatay na layunin. Tumawa siya puno ng pagmamataas, "Ngayon ang araw na mamatay ka, Sebastian." Ang bawat tulak ay sinisingil ng kanyang napakalaking espiritual na enerhiya, na lumikha ng mga alon sa buhos ng ulan. Ginalit ng bata na ito si Mr. Gaudium. Katapusan na niya. Ang mga alagad ng tatlong malalaking sekta ay nanunuya habang nakatingin kay Sebastian na parang nanunood ng isang patay na tao. Sina Stephanie, Damant,
At Shannon ay nagpalitan ng nag-aalalang mga tingin habang si Roman ay handang makialam. Napapaligiran ng umiikot na active at passive energy, ang figure ni Sebastian ay kumikislap sa ulan na para bang naging isa siya sa bagyo. Bakas sa kanyang mga mata ang tingin sa mundo, at malamig na sinabi niya, "Ikaw. Hindi ka pa rin karapat-dapat." Sa sandaling iyon, gumuhit siya ng isang supreme artifact longsword. Habang iniindayog niya ito, ang invisible sword energy ay lumundag na parang isang mabangis na hangin at nakipag-ugnay sa ginintoang sibat na enerhiya ni Juniper. Bawat sagupaan ay sumabog sa dumadagandong na nagpang-inig sa hangin.